Magandang araw po. Ako po si Ella Marilyn Cura ang magpapatuloy sa aming report. Ang mga lumad ay isang pangkat ng mga katutubong mamamayan sa Mindanao na may mayamang kultura, wika at paniniwala. Sa ulat na ito, tatalakayin natin ang kanilang mga tradisyon, wika at relihiyon upang higit pang maunawaan ang kanilang natatanging pamumuhay. Mga tradisyonal ng mga lumad. Sa pamumuno at tipunan, ang bawat pangkat ng lumad ay may dato o tinatawag nating pinuno na gumagabay at nagpapasya sa mga isyong panlipunan at pangkabuhayan. Mayroon ding Council of Elders o lupon ng matatanda na tumutulong sa paggawa ng desisyon. Ang ilang grupo, tulad ng mga manobo, ay mga hierarchical na sistema kung saan ang dato ay maaaring mamuno sa maraming barangay o pamayanan. Mga ritual at paniniwala. Ang mga lumad ay nagsasagawa ng iba't ibang ritual para sa pagsasaka, panggagamot at espiritual na paggabay. Karaniwan, ang mga ritual na ito ay pinangungunahan ng isang baylan na itinuturing na espiritual na pinuno ng tribo. Halimbawa, bago magtanim, may seremonyang isinasagawa upang humingi ng pasbas mula sa kalikasan at mga espiritu upang magkaroon ng masaganang ani. Ang mga lumad ay bihasa sa paghabi, paggawa ng alahas mula sa pintas at pagproproseso ng metal. Ang kanilang mga gawa ay makikita sa kanilang kulay na kasuotan, palamuti at kagamitang gawa sa kahoy o bakal. Ang paghahapi ay hindi lamang isang sining kundi isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura na naipapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa pananamit at palamuti naman, ang kasuotan ng mga lumad ay kilala sa makukulay na disenyo at masalimuot na borda. Ang kanilang pananamit ay hindi lamang nagpapakita ng kagandahan, kundi sumasalamin din sa kanilang kultura at pagkakakilanlan bilang katutubo. Ang mga kababaihang lumad ay karaniwang nagsusuot ng habing tela na gawa sa kamay at may makukulay na disenyo. Sinasabayan nito ng kwintas na makukulay at mga palamuting metal, gaya ng hikaw at pulseras, na karaniwang may simbolikong kahulugan sa kanilang tribo. Samantalang, ang kalalakihan ay kadalasang nakasuot ng bahag o panloob na kasuot ng pambaba. Ang ilan sa kanila ay may mga tattoo sa katawan na sumisimbolo ng katapangan, katayuan sa lipunan o mahalagang karanasan sa kanilang buhay. Pag-aasawa at pamilya. Sa ilang pangkat ng lumad, bago ang kasal, kailangang magbigay ang lalaki ng bugay o tinatawag nating dowry, na maaaring binubuo ng hayop, alahas o iba pang mahalagang bagay. Ang kasal ay isang mahalagang seremonya at kadalasang may kasamang sayaw at awitin na nagpapakita ng kultura at pananampalataya ng tribo. Wika ng mga lumad. Ang mga lumad ay hindi isang tribo kundi isang pangkat ng iba't ibang katutubong grupo sa Mindanao. Dahil dito, marami silang sariling wika. Ang ilan sa mga pangunahing wika ng mga lumad ay ang manobo, na ginagamit sa Agusan ata, ang Cotabato Manobo at iba pa. Ang pangalawa yung Talantig, pangatlo Higawnon, pang-apat Matigsalog, pang-lima Subanen, pang-anim Tiboli, pang-pito Bagobo, at marami pang iba. Ang mga wika ng mga lumad ay kabilang sa pook ng Austronesian language family, na isa sa mga pinakamalawak na pook ng wika sa buong mundo. Ang mga wikang ito ay pinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Ibig sabihin, ang mga kwento, kasaysayan at mga aral na kanilang komunidad ay tinuturo at ibinabahagi sa pamamagitan ng pagsasalita, hindi gamit ang pagsulat. Ang ganitong sistema ng pagpapasa ng kaalaman ay nagpapalakas sa kanilang kultura at nagiging tulay para mapanatili ang kanilang mga tradisyon at paniniwala. Relihiyon ng mga lumad. Tradisyonal, ang mga lumad ay nagsasagawa ng animismo, isang paniniwala na may mga espiritu na naninirahan sa kalikasan tulad ng mga puno, ilog at bundok. Naniniwala sila ng bawat bahagi ng kalikasan ay may buhay at may espiritu na kailangang igalang at alagaan.
May mga baylan o shaman ng mga lumad na nagsisilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at mga espiritu. Ang mga baylan ay pinuno ng spiritual at isasagawa nila ang mga ritual upang humingi ng gabay, protection at basbas mula sa mga espiritu ng kalikasan. Bagamat, marami sa mga lumad ang nagtangkang mag-convert sa Kristyanismo o Islam dahil sa impluwensya ng mga misyonaryo. May ilan pa ring mga lumad na patuloy na nagsasagawa ng kanilang katutubong relihiyon at paniniwala at pinapahalagaan ang kanilang mga tradisyon.